Ito yung ginagawa ko pag meron ng itlog tapos yung inakay natin umiiyak pa. Para hindi ma-istorbo sa paglilimlim, nilalagyan ko ng riser. So tignan niyo yung inakay natin, nandun lang siya sa sabaw. Ayan. Kasi kung walang riser, papasok yan, uupo yan dito sa nest bowl. May istorbo yung paglilimlim ng hen natin. At baka maging sanhi pa yun ng pagkabugok ng itlog. So yun, isang tulong yan para makapaglimlim ng maayos yung hen natin. Pangalawa, para hindi mapila yung ating inakay, kasi nga yung minsan yung sahig ng ating mga breeder is mayroong sakto lang, di ba, naiipit yung singsing sa ganito, sa mga pagitan ng ano. So yun, nang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko ng karton para iwas pilay ng paa. Habang lumalaki kasi yung inakay natin, lumalaki yung paa, nung mga maliit pa sila, okay lang, kasya pa sila sa ganito pero pag lumaki na at nahulog yung paa nila sa butas, may singsing, di ba? Minsan napipilay. So yan, isang protection natin yan sa mga inakay natin. Ako nilalagay ko karton, minsan plywood, pero mas okay na yung karton kasi madaling palitan. After ng pwede na siyang iwalay sa inakay, sa magulang nila, papalitan mo na lang yung karton. So ganun, isang tip natin yan kalapatid sa management nating mga itlog at yung mabilis na umitlog yung magulang habang inakay pa or umiiyak pa yung kalapate, yung YB natin. So yan, sana natutunan niyo yung maliit na share natin yan. Para sa lahat yan, kung gusto niyo i-share sa iba, pwede rin po. Kung gusto niyo gayahin, kaya na pong bahala, gayahin niyo na po. Good morning kalapatid. So nandito tayo ngayon, magpapakain at magbibigay ng vitamins, tapos yung mga bagong update natin sa ating mga breeder, ipapakita ko po ngayon. So ayan, binibigay ko na rin po yung vitamins bago ko sila bigyan ng kanilang patoka. Ayan na po yung inakay ng ating grizzle. So white feather siya, pero antayin pa po natin yung full mutation niya kasi sa tingin ko maglalabas pa to ng puti or what. Kung ano man yun, antayin po natin. Bibigyan na rin natin ng vitamins ngayon. So bigyan natin ng vitamins ng mga ngayon natin tong kak na to. Itong napaka-poging kak natin. Ayan o. Guwapo niyan. There you go. Tapos tong solid na hen natin diba? Yan solid na solid yan. Tapos ito yung YB nila ngayon. Yan ang itsura. Yan. Tingnan mo yung nila. Diba? Solid Pati itong pack na pula. So, hindi pa siya full mutation, pero tingnan niya yung kanyang ilong. Manang-mana sa tatay at sa nanay. Bigyan na rin natin ng vitamins. There you go. Okay na.
So, itong next natin bibigyan itong ating white top, white feather. Yan. Taba, oh. So, nagko-condition yan para sa susunod nilang pagitlog. Itong ating hen. Kanilang cock na wide. So, by next week, pwede nyo sila paliguan. So, ang naging kulay ng mga inakay nila, reverse. Yung pakpak is white, tapos nasa katawan yung mga may kulay. Yan. Ito yung hen, medyo hindi nasubukan na maayos ng magulang, kaya sinusubukan ko rin yan. Same lang din, reverse din yung pakpak. So, bigyan din natin ng vitamins para makahabol. So far, madalas ako nagsusubo sa kanya. Sunod natin sila white hair at saka sila yellow. Ito yung isa sa foundation natin. Yan. Tapos, kaya ako siya tinawag na white tail kasi meron siyang isang balahibo lang na puti sa buntot. Yan. So, bigyan na natin ng vitamins. Si Sir Jeric pala yung naka-avail nung last na YB nila. I think baka tinitrain nyo na yun for race. Ang ganda na ng katawan ulit. Baka umitlog na to by next week, or okay lang kung hindi muna, pahinga sila. Itero natin. Yan. Tapos sa kabila, si Borga at saka si purong white. Borga. Hindi naging successful yung itlog nila kasi may nakakapasok na daga. Gugulat na lang ako, wala na yung egg nila. Pares niya. Magaling pa maglimlim pero so far hindi nabuo yung egg nila dahil nasa daga. Inatake tayo rito ng daga. Yan. Ito na ang kanilang magic red pills.
Kakasabi ko pa lang na hindi nag-successful yung egg nila. Hindi ko akalain na, ayun oh, meron ng isang itlog pala. Lagyan na natin ng, meron ng isang itlog. Lagyan na natin ng paso. Sa paso naman, laging buhangin na lang yung nilalagay ko kasi nag-try ako ng iba't ibang medium like yung coco peat. Ubos din tinatapon nila Tapos yung isa pang parang brush na coco peat, wala rin. So, mas okay pa rin talaga yung buhangin. So, meron na akong ready lagi pag alam kong mag-iitlog na sila. Naka-ready na itong mga to. Ayan, tuyo na rin yung buhangin. Kasi nabili kong buhangin last time, basa. So, pinatuyo ko na rin para okay yung egg pag nilipat natin. And then yan, hinahawakan ko na rin yung para hindi mag-oily yung kamay ko pag umawak sa egg. Para hindi magtampo. Ayan, naka-ready na yan. Yan. Nilagyan natin ng buhangin at saka net spot para tuloy-tuloy yung dilaw. Dito sa pinakailalim si Temi at saka si Taiwan. So, tingnan na natin itong makulit na to. Sus! Yan. Pag nakikita niya ako ganyan yan. Papogi yan Teka. Asay! Kunin ko muna. Ito si Taiwan. Ayan, double banded. Double banded yan. Kaliwat kanan meron. Singsing. Ano yan? Ayan po din ito ngayon makapakita bakit itong kumbag na to laki mo ngayon oh? Okay no? Baba pasok ka na dito sa kabila yung Paris natin yellow at saka recessive red na stencil meron na silang dalawang itlog binabantayan ko talaga sila ng gusto kasi nga may dagang mapasok dito kunin lang natin ang style ko sa dalawang to kasi pareho itong mahilap ginagawa ko dyan hinahata ko yung itlog yung pasok nilalapit ko sa pintuan ayan lalapit sila pareho ayan na yung bigyan na rin natin ito ng vitamins habang naglilimlim kasi binibigyan ko na sila ng vitamins para ready sila pagdating ng pasubo hindi sila yung ayat kasi kailangan nila ng gatas para sa anak nila pag magpasubo itong ating dilaw na stencil yan sige, balikan natin
Ito yung pares. Recessive. Siguro, in the future, pag nakaluwag-luwag ng schedule, tataas ka tong ano. Kasi ang hirap pumugot sa ilalim eh. Pag nasa ilalim yung ano, yung kulungan. Yan. Pag Saturday, Sunday, steady diet sila. Yan, ganito lang karami pag apat sila. Steady diet. Ganyan. Nagdagan lang natin ng konti. So, dito tayo sa double gauge. So, hindi natin ito ng vitamins. Wow! Hirap ka talaga eh. Manang-mana ka sa mga magulang mo nun pero ngayon, mabalik ka sa akin. So, ito yung last natin inakay sa glycel. Yan. Ay ating last na inakay. Ito yung kanyang itsura. Yellow eyes, tapos yan. Quad color daw sabi ng iba. Quad color, sige. Yan. Ilap to eh, sobrang ilap. Last. Ganda, diba? Ito yung inakay natin ng November. Yan. Stencil. Spread. Okay, vitamins. Subo. Subo na. Yan, ito yung isa pang inakay na stencil natin. Yan. Ready na siya para mag-pair. Yan. So far,
Lagi po tayo naglilinis dito. Hindi natin pinapabayaan na nagkakalat yung balahibo. Ngayon po tayo kalinis sa ating loob. So, sagutin ko lang po yung tanong sa ating group chat. Kung ano daw ba yung mas kinokondisyon, kung yung hen daw ba o yung cock. Dito sa Pines Dog, sa ating dog, pareho ko silang kinokondisyon. Kung kailangan ko silang iwalay para maging effective yung or magkaroon sila ng similya, pinaghihiwalay ko sila. Pag pinaghiwalay ko sila, naabot yun ng 2 linggo or 1 buwan. During that time, habang nakawalay sila, every other day, binibigyan ko sila ng vitamins at saka calcium. Tapos, yung conditioning ko sa kanila is, minimake sure ko na yung dumi nila is talagang matigas at saka hindi siya yung palambot. Hanggat hindi mo okay yung kanilang digestive, tapos respiratory, pati yung kanilang mga katawan. Importante, mataba yung katawan ng ating breeder. Breeder po ang pinag-usapan natin na hindi pang karera para maging effective po yung kanilang itlog. So, during that time, bago ko sila pagsalubungin, sinisiguro ko na maayos na yung kanilang kondisyon. Wala silang basang dumi, wala silang hika, walang kuto. Kasi every 3 days or 4 days minsan, pinapaliguan ko sila. During that 2 weeks, minsan 3 beses ko silang paliguan. So, yung mga kalapati natin, wala silang kuto, malinis sila. Tapos, less stress yun para makapag-produce sila ng maayos na egg. So yun. Pangalawa, paano daw ako magbigay ng vitamins at saka ng calcium. Every other day, palitan yun. Depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo gawin. Calcium, mas priority ko yung vitamins. Kasi ang calcium, binibigay ko siya 2 weeks or 1 week na pag pinagsama ko na sila, binibigyan ko na sila ng calcium. Doon ko pa lang sila bibigyan ng calcium. Pero regular yung vitamins every other day. Ganon din sa mga inakay. Yung inakay naman, binibigyan ko sila ng vitamins pagdating nila ng 8 days. Binibigyan ko na sila ng vitamins doon para lumakas yung resistensya nila. Every other day din yun, vitamins at saka calcium para tumibay naman yung mga buto ng inakay natin. Yun yung sistema ko sa inakay. So yun, ganito yung condition na pares. Yun yung mga ipot nila, bilog. Yan. Tapos may mga feather droppings. Yan. Kahapon ko lang to nilinis. Yan. Bilog na bilog. Yan. Bilog. Tignan natin yung sa taas. Ito yung sa taas natin pares na stencil. Condition na yan, no? May feather droppings. Tapos, ayun, bilog yung mga dumi nila. So, yan yung sinyalis na good na sila pagsamahin pag pinaghiwalay. Yung ito pa isa. Ito yung may itlog natin na grisel, red, recessive, red na homo. Ayan o, bilog na bilog yung mga dumi nila.
may inakay na yan. So, yung iba, pag may inakay na, basa na yung dumi. Ito yung sa grizzle natin. So, ito yung sa pares. Ayan yung sa inakay nila, basa. Ayan may feather droppings. Pag dumumi sila, may kasamang balahibo. Ibig sabihin, kondisyon yung ating mga pares. So, ganun yung sign na yung kalapati natin is healthy yung digestive system nila. Yung poops nila bilog, tapos may kasamang feather droppings. Ganyan. Kung may napulot po kayong aral or natutunan sa ating video, consider nyo naman po mag-subscribe sa ating channel para mag-grow tayo, and also i-share nyo na rin po itong ating channel para sa iba pa po natin mga kalapatids at para lalong lumago yung community natin. Maraming salamat po sa panonood. Pines love po. Thank you po.